the throne. And unto you we lift our voice in praise, the Lamb upon the throne. For the last time. Glory, glory, glory to the Lamb. Glory, glory, glory to the Lamb. For you are glorious and worthy to be praised, the Lamb upon the throne. And unto you we lift our voice in praise, the Lamb upon the throne. For the last time. Glory, glory, glory to the Lamb. Yes, Lord. Glory, glory, glory to the Lamb, for He is glorious and worthy to be praised, the Lamb upon the throne. And unto you we lift our voice in praise, the Lamb upon thy throne. And unto you, we lift our voice in praise, the Lamb upon thy throne. Lord, we worship you, Lord. Kami po ay naparito, wala kaming ibang hangad kundi ang sumamba sa iyo. Kami, Panginoon, ay magpasalamat sa lahat ng iyong mga kabutihan na iyong ginagawa sa aming buhay. At Lord God, upang kami matuto na lumakad sa iyong katuwiran hanggang sa maabot namin ng isang sakdal na tao, Lord, para sa iyo, sapagkat Lord, yan ang iyong layunin, ang makumpleto ka sa aming buhay at kayo ang may bihis sa amin. At yan ang aming hangad. Salamat po sa iyong habag sa amin, Lord, sa patuloy mong paglilinis sa lahat ng aming mga kahinaan, sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa lahat, Panginoon, ng aming mga bagay na nagagawa na hindi ayon sa iyo. Kinikilala namin ito, Panginoon. Batid mo ang aming puso ang sumunod sa iyong kalooban. Lord, kinikilala namin ang aming limitasyon at pagkakamali. Salamat po sa iyong dugo na patuloy na naglilinis sa amin sa lahat ng aming mga pagkukulang. Sa umagang ito, nagpapasalamat kami sa magandang araw at kalayaan na iyong binigay sa amin. Patuloy naming recognize ang iyong pagtuturo at pamumuno sa amin sa pamagitan ng iyong Espiritu Santo at pagtuturo ng iyong salita. Lord, sa umagang ito, turuan mo kaming muli at nawa iyong ihasik ang iyong binhi, ang iyong salita sa aming puso, at ito ay iyong liliman ng iyong Espiritu Santo upang patuloy naming maranasan at dumaloy sa aming kaluluwa ang iyong lakas, ang iyong presensya, Lord, ang buhay na nagmumula sa iyo. Pagpalain mo kami sa inamin niya habilin ang lahat ng aming gagawin. Lord God, ingatan mo mga kapatid na padako dito at patuloy kang magipisan sa amin. Sa iyong mga salita naming babasahin, patuloy mong ihayag sa aming puso. Gamitin mo ang iyong lingkod, kayong may taas, ako yung ibaba.
Sa iyong kalwalatian papuri, sa pangalan ng Panginoon Kristo, ito po ang aming panalangin. Amen. Praise the Lord. Amen. Gandang umaga mga kapatid. Kamat wala pa yung mga patira natin, hindi nila magawa na maging on time sila. So, unti-unti ay magagawa din nila yan. Praise God. Amen. Talakayin natin mga kapatid ang kahalagahan ng Espiritu Santo sa buhay natin. Diba? Sabi ng Bible mga kapatid, kung wala ang Espiritu ni Kristo sa atin, so wala tayo sa Diyos. Diba? Ano sabi niya doon sa Romans chapter 8? Kung hindi nananahan ang Espiritu Santo sa atin, praise God, hallelujah. Sa verse 9 ng chapter 8, ang sabi, datapwat kayo'y wala sa laman kundi nasa Espiritu. Kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos, datapwat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Diba? Ang kapatid? So, ang ebidensya na ang tao ay na kay Kristo at ang Panginoon ay nananahan sa Kanya kung ang Espiritu niya ay nananahan sa tao na yan. Amen? Kaya tayo ay itinuring na iglesia dahil nanahan siya sa atin. Siya ay itinuring niya tayong kabiyak dahil nanahan siya sa atin. Kaya napakahalaga mga kapatid ng banal na Espiritu Santo yung manahan sa atin. Yan ang layunin ng Diyos dahil gusto niya, ang sabi niya mga kapatid, yung threefold mystery revealed, di ba? Na inihayag ng Diyos because God ang sabi, He filled all the universe. Dahil sabi, gusto niyang ihayag ang kanyang sarili sa tao, gusto niyang makasalamuha ang tao. So ang ginawa ng Diyos, siya ay nagkatawang tao. Di ba? Praise God. At nakisalamuha sa atin mga kapatid. At hindi lamang yon ang sabi mga kapatid, gusto niyang makasama ang tao. Diba? At the same time, manahan sa tao, magkaroon ng preeminence. Praise God. So, iyan ang layunin ng Panginoon Kristo na mamuno siya sa atin, manahan siya sa atin, gawin niya tayong kaharian mga kapatid. Praise God. At siya ang maging king ng ating buhay. Ang sabi dito sa John chapter 16 verse 13, kung wala ang Espiritu sa atin, kailanman ay hindi mo maunawaan ang kanyang salita. Diba? Kasi ang Espiritu ng katotohanan. Praise God. Kaya napakahalaga, hindi mo matutuntun, hindi natin masusunod ang kanyang salita without the Holy Spirit. Chapter 16, John chapter 16, verse 13. Anong sabi ng Panginoon Kristo rito mga kapatid? Praise God. Gayon may kung siya ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Okay? Ibig sabihin, hindi kanya dadalhin sa kamalian, kundi sa lahat ng katotohanan. Sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili. Okay? Kundi ang anumang bagay na kanyang marinig. Sabi, ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Okay? So without the Spirit of God, without the Holy Spirit, kailanman hindi maunawaan ng isang mananampalataya ang salita ng Panginoon. Datapwat pag ito'y dumating na sa kanya, anong sabi rito? Wala siyang gagawin kundi ituro ang lahat ng katotohanan. Mga kapatid, praise God. Sabi, howbeit when the Spirit of truth is come, He will guide you into all the truth. Okay? Iga-guide kanya sa katotohanan. Kaya mga kapatid, pag ang walang Holy Spirit na nanahan sa isang tao, ibig sabihin, hindi siya lalakad sa katotohanan. Okay? Sapagkat siya ang katotohanan. At ituturo lang niya ang lahat ng mga katotohanan. At alam natin na ang katotohanan ay ang Diyos. Sabi ng Panginoon, I am the way, the truth. Walang ibang katotohanan kundi siya lamang.
At ang Panginoon ay nasa anyong salita, inihahayag niya ang kanyang katotohanan sa pamagitan ng kanyang salita. Sapagkat siya ang totoo, siya ang katotohanan, siya ang liwanag. Mga kapatid, kaya kung wala ang Holy Spirit sa ating buhay, hindi talaga tayo makakalakad sa liwanag o sa katotohanan. Praise God. And then sa Acts chapter 8, mga kapatid, without it, you cannot have power against sin. Di ba? When the Holy Spirit, when the Holy Ghost be upon you, come upon you, ang sabi, you shall receive power. So itong power na ito, mga kapatid, hindi lamang yung kapangyarihan na magpalayas ang demonyo, hindi lamang yung kapangyarihan na tawag dito na magpagaling ng may sakit, mga kapatid, hindi lamang yung kapangyarihan na ma-overcome mo ang kasalanan, mga kapatid, kundi, praise God, yes, kailangan mo na ma-overcome yung kasalanan, yung unbelief. Praise God. Without the Holy Spirit, hindi ka pwedeng maniwala sa Diyos. Diba? Alam natin, mga kapatid, praise God, ang faith, ito ay ibinibigay ng Diyos sa atin. Hindi galing sa atin yan. It is a gift, mga kapatid. Natalakay natin nung nakaraan ang sabi, ito ay faith na ibinigay niya sa atin. And that it is a gift. Praise God. Hallelujah. So, pagka hindi nanahan at dumating sa atin yan, kailanman hindi tayo magkakaroon ng power, hindi tayo magkakaroon ng lakas para i-overcome ang kasalanan. Diba, mga kapatid? Without it, you cannot have power against sin. Hallelujah. That's why sabi, mga kapatid, Acts chapter 1 verse 8. Iba yung 18 naman o 19 yan. Praise God. Sabi rito, mga kapatid, datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Diba, mga kapatid? Praise God. So, ibig sabihin, ang layunin ng Espiritu Santo, hindi lamang para ma-overcome natin, mga kapatid, ang kasalanan, sabi, mga kapatid, kundi tayo'y kanyang gagawing mga saksi. Sabihin, kasi hindi darating ang Panginoon Kristo hanggat hindi na ipapangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng tao, lahat ng bansa. Okay? Kaya, praise God, napakahalaga na yan ay mapasa atin. And then, ang sabi sa Romans chapter 8, verse 9, without it, you cannot be of God. Diba? Yun yung teksto natin. Hindi pwede na ikaw ay umanahan ng Diyos sa iyo o ikaw ay mapakay Kristo kung wala ang Espiritong nananahan sa iyo. Yan ang katunayan, mga kapatid. Datapwat kayo'y wala sa laman kundi nasa Espiritu, kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Datapwat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo ay hindi sa Kanya. Amen? Katibayan yan, mga kapatid, na ikaw ay nasa Diyos at ang Diyos nasa sa iyo dahil tumitira siya sa iyo. At alam natin, mga kapatid, na ang Espiritu Santo hindi ka agad yan titira maliban na tawagin niya ang isang tao, linisin niya, tatawarin na sa lahat ng kasalanan, linisin niya ang tao na yan, and then mananahan siya sa tao na yan. Praise God. Yan ang proseso na ginagawa ng banal na Espiritu Santo. Hindi yung karamihan kasi ng mga denomination ngayon, sumampalataya ka lang. Diba? Sabi nila, at tanggapin mo ang Panginoon Kristo ngayon, born again ka na. Okay, mga kapatid? Then ang sabi, at mananahan na ang Holy Spirit sa iyo. So, sa huling panahon, napakapalad natin dahil inihayag ng Diyos ang tamang proseso kung paano mananahan siya sa isang tao. Ginamit niya ang propeta sa huling panahon na yun. Ngayon, mga kapatid, kaya alam natin kung paano tayo lumalakad ngayon, di ba? Hanggang sa matanggap natin ang Holy Spirit. Praise God. Na hindi natatapos yan sa pagsisisi, pananampalataya, bautismo.
Kailangan kang humakbang, isagawa ang lahat ng kanyang salita, dahil ang salita ay nilintulad sa tubig na naglilinis sa atin. At pag malinis ka na, din ang sabi mga kapatid, ang Holy Spirit na ang titira sa iyo. Amen mga kapatid? Praise God. At pag tumira na sa iyo mga kapatid, ibig sabihin, ang Diyos na nanahan na sa iyo at ikaw ay nasa Diyos. At yan ang katibayan na ikaw ay sa Diyos dahil nananahan na siya sa iyo. So ang katibayan, hindi yung magiging miyembro ka o kabilang ka sa mga end-time believer mga kapatid. Hindi yung ikaw ay aktibo, nag-o-offer ng song, nangangaral ka, hindi yan ang basihan. Nagpapagaling ka ng may sakit, hindi yan ang basihan. Okay? Ang basihan ay ang manahan ng Espiritu Santo sa iyo. At natalakay natin mga kapatid, ang ebidensya na nanahan sa iyo, ikaw ay nabago. Gaya ni Pedro. Si Pedro ay nabago noong ang Espiritu Santo ay nanahan na sa kanya. Yan ang tunay na new birth. Yan ang tunay na conversion. Conversion mga kapatid. Praise God. Kaya kilala natin ang ating mga sarili. Praise God. Kung tunay na tayo na bago, ang sabi ng prophet, kailangan na yung panloob na pagkatao ang mabago, hindi lamang yung panlabas. Okay? That's why ang sabi ng prophet, merong mga born again na hindi mararapture. Ang tinutukoy niya doon, na bago yung panlabas, pero yung sa loob hindi na bago. Diba? Kapatid. Praise God. So ang punto doon, dapat yung doon ang ma-change. Mabihisan yung soul natin ng new nature. At yun yung Holy Spirit. Yun yung kalikasan ng Diyos na pagkananahan na sa atin, ibibihis na niya yung kanyang kalikasan sa atin. Pero ang sabi ng prophet mga kapatid, hindi pwedeng ikaw ay isilang na hindi muna namamatay. Nilitulad niya yung mga binhi. Alinmang binhi, ang sabi niya, hindi pwedeng lumabas ang buhay, maliban na yan ay mabulok, mamatay. Diba? Same thing sa ating mga sarili. Kailangan kang mamatay sa iyong sarili, sa iyong kalooban, sa iyong kagustuhan, okay, bago pumasok ang Diyos sa atin. Mga kapatid. Kaya requirements yan bago siya manahan sa atin. Mga kapatid. Okay? Sa Romans chapter 8 verse 10, same book, without it you cannot die from your sin. Di ba? Hindi ka mamamatay sa iyong kasalanan kung wala ang Espiritu Santo dahil, praise it, hanggat wala ang Diyos sa iyo, mabubuhay ka talaga sa kasalanan. At maliban na siya manahan sa iyo, hindi ka pwedeng mamatay diyan at lumakad at mabuhay ng may kabanalan, ng may katwiran. Diba? Nasusundan nyo ba ako? Verse 8? Verse 11, ang sabi rito? Okay, anong sabi mga kapatid? Ngunit, kung ang Espiritu niyong bumuhay na maguli kay Jesus ay tumitira sa inyo, sabi rito mga kapatid, ang bumuhay na maguli kay Kristo, Jesus, sa mga patay, ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na tumitira sa inyo. Chapter 8, verse 11. Tama ba yan? Verse 11 ba yan? Okay. Praise God. Amen. No. Yes. Chapter 8, verse 11. Without it, you will not be quickened from the dead. Yung kanina pala yon, yung chapter 10. Chapter 10 muna. Kasi 11 na yan eh. Okay. At kung si Kristo ay nasa sa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan. Okay? Datapwat ang Espiritu ay buhay dahil sa katuwiran. Sabihin, pagka ang Espiritu tumira na sa iyo, mabubuhay ka na't lalakad sa katuwiran. Datapwat hanggat wala ang Espiritu Santo diyan mga kapatid, lalakad ka pa rin sa kasalanan. Nasundan niyo ba ako mga kapatid? That's why we need the Holy Spirit para tayo mamatay sa kasalanan at ikaw ay lumakad sa katuwiran. Dahil ang sabi ni Apostol Pablo mga kapatid. And then dito sa verse 11, yung verse 11, kung wala ang Espiritu Santo, hindi ka pwedeng mabuhay na maguli.
Hindi pwedeng i-quicken, hindi pwedeng ibangon ang iyong katawan. 'Di ba? Yan ang mga kapatid, yung representation sa atin, yun yung unang bayad na binigay sa iyo. Kung wala yan, mga kapatid, hindi pwedeng mamagnet ka. Hindi pwedeng mabago ang katawan mo. Verse 11, ngunit kung ang Espiritu niyoong bumuhay na maguli kay Kristo Jesus o kay Jesus ay tumitira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Kristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na tumitira sa inyo. Yan kasi ang mag-quicken sa iyo, yung Holy Spirit. Diba kapatid? Yan ang quickening power. Hallelujah. Kaya kung wala ang Holy Spirit sa atin, papaano tayo mararapture? Papaano matatranslate itong katawan na ito? Paano ito mapapalitan ng bagong katawan? Diba, kapatid? Kasi ang sabi rito, mga kapatid, kung paanong ibinangon ang katawan ni Jesus dahil sa Espiritu na nahan doon sa katawan na yan, so, at the same time, pag nanahan yung Espiritong nanahan na yun sa katawan ni Jesus at nananahan sa atin, itong katawan na ito ay ibabangon din naman, babaguhin din naman. Yan ang requirements. Tayo ay naghahangad na makasama sa rapture. Diba? Na ang katawan na ito ay mabago. Pero ang requirements, kailangan ng Holy Spirit manahan dito. Sundan nyo ba ako, kapatid? Naintindihan ba natin? At yan ang kailangan nating maging goal. Manahan ng Espiritu Santo sa atin. Without the Holy Spirit, hindi pwedeng makwiken ang katawan na ito pagdating ng first resurrection. Hallelujah. Praise God. Amen. And without it, you will not know how to pray the right prayer. Hindi ka makakapanalangin ng tamang panalangin. Ang sabi noon sa Romans chapter 8, verse 26 and 27. 26 and 27. At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa atin kahinahan. Okay? Mga kapatid. Sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit, ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin. Okay? Advocate natin siya, mga kapatid. Namamagitan. Mediator. Dahil sa ating mga hibik. Ibig sabihin, pag umiiyak ka, yung hibik mo ang sabi, so ang Espiritu ang siyang nagpipray para sa iyo. Hibik na hindi maisasaysay sa pananalita. Okay? Verse 27. Ang Espiritu raw, mga kapatid. At ang nakakasiyasat ng mga puso'y nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal alinsunod sa kalooban ng Diyos. That's why ang Panginoon Kristo ay nasa anyong Espiritu Santo ngayon, which is Son of God, our mediator, di ba? Natapos na niya yung ministry niya as a son of man, being a prophet, nung siya magkatawang tao, at bumalik siya ngayon sa inyong Espiritu as a Son of God. Amen? Siya ang ating mediator. At pagka ang sabi, hindi tayo marunong manalangin, so, tinutulungan niya tayong mag-pray ng tama. Mga kapatid. Amen? Kaya pagka humiiyak ka, humihibik ka, ang Holy Spirit ang nag-i-intercede sa iyo. Kasi hindi mo maibigkas eh. Pero ang Holy Spirit ang nagpipray, ang nag-i-intercede sa iyo. Siya yung ating advocate, mga kapatid. Amen. Praise God. Kaya pagka ikaw ay nag-pray, mga kapatid, at linid ka ng Holy Spirit, so nagpa-plus na lang sa isip mo yung mga sinasambit mo na ipag-pray mo. Pero pag wala ang Holy Spirit sa iyo, o para bagang ang hirap umagilap ng mga salita na iyong dapat sabihin sa Panginoon. Di ba? At hindi mo maisip yung mga ibang mga tao, kapatiran mo.
pag wala ang Espiritong gumagabay sa iyo. Di totoo yan, mga kapatid. Hallelujah. Kaya napakahalaga ng Espiritu Santo sa buhay ng isang mananampalataya. Iyan ang pinaka-konklusyon ng lahat. Yan ang pinakabuhay, kumbaga, na kailangan mapasa atin. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Glory be to God. At kung wala ang Espiritu Santo, mga kapatid, hindi tayo pwedeng ma-renew, mabago. Diba? Without it, you cannot be renewed, sabi, from our old sinful life. Kapagkat ang sabi, mga kapatid, 1 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone be in Christ, any man be in Christ, he is a new creature. Diba, mga kapatid? Ibig sabihin, magiging bago lang tayo pagka siya'y nanahanas sa atin. Titus chapter 3 verse 5. Meron bang chapter? Okay, paki-flash mo nga. Ilang ang Titus chapter 3 verse 5. Baka nagkamali ako sa verse dito. Okay. Na hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran ng ginawa nating sarili. Hindi daw sa ating sariling katuwiran na sa pamagitan ng iyong sariling gawa, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan. Yun yung new birth. Paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Ibig sabihin, naalala ko yung sinabi, mga kapatid, sa Ezekiel. Ang sabi, di ba? Babaguhin niya, mga kapatid, yung espiritu. Ang sabi, aalisin niya yung lumang espiritu, babigyan kanya ng bagong espiritu, bagong diwa at bagong espiritu. Alam natin ang spirit natin, it compose yung 5 senses natin, yung imagination mo, di ba? Yung reasoning mo. So, babaguhin niya ang lahat ng nature ng spirit. Bibigyan kanya ng bagong espiritu, and then mananahan ang kanyang espiritu sa iyo. Sabi doon sa Ezekiel. Diba, mga kapatid? So that's why, praise God, kung wala ang Holy Spirit talaga, hindi ka pwedeng mabago. Diba? Mga kapatid. At ng pagbabago sa Espiritu Santo. That's why, kailangan talaga isilang ka sa Espiritu Santo. Manahan ng Espiritu Santo sa atin. Kasi siya ang ating pagbabago. Hindi ka pwedeng mabago without the Holy Spirit. Amen, mga kapatid? Yung mga lumang pagkatao natin, kahinaan natin, kung tayo nasa process, praise the Lord. Pero naniniwala ako, nasabi ni Pablo, yung mga nakita na niya, okay, those who are new, sabi, are ordained. Good morning po, gandang umaga po. Lahat ng kanyang mga nakita ay kanyang itinalaga at lahat ng kanyang mga itinalaga ay tinatawag niya. Okay? At lahat ng kanyang mga tinatawag ay kanyang linulwalhati. Diba, mga kapatid? Gino-glorify niya, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Amen. Nakakasunod ba kayo, mga kapatid? Kaya pagka ikaw ay nakatalaga sa buhay, pinili ng Diyos bago itatag ang sanlibutan, meron talagang appointed time talaga na ikaw ay tuluyan na makamtan mo yung bagong pagkatao. Yung pagbabago talaga, mga kapatid. Yung maisilang ka sa Espiritu. Diyos lang nakakaalam niyan, mga kapatid. That's why ang sabi ng Panginoon, the deep call it unto the deep. Ang lalim ay tinatawag ng kanyang lalim. Meron kasing mga baguhan pa lang, pero tinanggap na ang Holy Spirit. Kung babasahin ninyo yung Book of Acts, pagkatapos na sila ay mabautismuhan, and then dumating ang Holy Spirit at sila ay nabautismuhan.
Maaring yung mga mananampalatayang ito ay nabubuhay ng may kabanalan na. Okay? Kaya sila ay fitted, sila ay karapat-dapat na mapanahanan ng Holy Spirit. Pero hanggat hindi pa ikaw worthy, hindi ka pa nalilinis, hindi ka pa nasasanctify ng banal na Espiritu Santo, hindi pa pwedeng manahan ang Espiritu Santo sa iyo. Alalahanin natin, mga kapatid, hindi pwedeng manahan ang Diyos sa isang maruming tahanan. Kasi banal siya eh. Ang Diyos ay nananahan lang doon sa malinis na tahanan. Sundan ninyo ako, mga kapatid? Kahit na tayo ay maging relihiyoso, laging nasa simbahan, mga kapatid, nagbabasa ng Bible, nananalangin tayo lagi, nasa isip lagi natin ang Panginoon, pero hanggat hindi ka linilinis ng Diyos, nasa-sanctify, hindi siya mananahan sa iyo. Kasi maraming nakakaalam ng Bible, nagdadala ng Bible, nagbabasa ng Bible, nagsisimba, nananalangin, pero wala namang kalinisan ng buhay. Paglabas sa simbahan, nagmumura, nagsisinungaling, di ba? Gumagawa ng sanlibutan. Sunod ba kayo, mga kapatid? Okay? So, hindi basihan yan. Mananahan lang ang Holy Spirit sa atin pag nalinis na tayo. Nilintulad tayo, mga kapatid, tayo noon ay kagaya ng mga baso na nahulog sa putik. Ang tao ay nahiwalay sa Diyos, nabuhay tayo sa kasalanan. So kagaya tayo ng baso na nahiwalay sa putik. Pero dahil nakita ng Diyos na tayo mahalaga, pinulot niya tayo at inalis sa putik. Okay? At yan ay tumitipo sa justification, iniwalay ka sa kasalanan. Okay? Na-justify ka, pero hindi ibig sabihin malinis ka na. Kailangan hugasan yung baso na yon, sabunin, okay, disinfectant, okay, pakalinisin ang tubig bago mo gamitin. Amen, mga kapatid? So, pagka ikaw ay na-justify, nagsisi sa lahat ng iyong kasalanan, sumampalataya sa Panginoon Kristo, at pinatunayan mo na ikaw ay nagsisisi at sumasampalataya sa Kanya sa pamagitan ng pagsunod sa Kanyang salita, na ikaw ay nagpabautismo sa pangalan ng Panginoon Kristo, lubog sa tubig, hindi wisik. Dahil ang Panginoon Kristo nung siya ay bautismo ni Juan, siya ay 33 or 30 years old siya noon, ilinubog siya sa tubig. Kasi ang ibig sabihin ng baptism is totally underwater. Okay? Immersion. Kaya pag wisik yan, mali yan, hindi tunay na bautismo yan. Pagbuhos yan, hindi tunay na bautismo yan. Kailangan kang ilubog sa tubig. Susundan niyo ako, mga kapatid. At pag ginawa mo yon, na-justify ka, napatawad ang lahat ng kasalanan mo, pero hindi ibig sabihin na bago ka na. Maraming nagpabautismo, nagsisisi, pero nagmumura pa rin. Nagsisinungaling pa rin. Sundan niyo ako, mga kapatid. Nagiinom pa rin ng alak. Okay? Nagsisigarilyo. Gumagawa ng mga bagay na hindi maganda. Pero nagsisi na sila. Okay. So, kailangang alisin ang mga bagay na yan na gawa niya, yung mga pangit na ugali niya. Papaano maalis yan? Sa pamagitan ng pakikinig ng salita, dahil ang salita ay inilintulad sa tubig na naglilinis sa iyong kaluluwa. Amen, mga kapatid? Sa iyong pakikinig, so pag nalaman mo na ayaw ng Diyos yan at pinaniniwalaan mo at ginagawa mo yan, tinatalikuran mo, so hinuhugasan ka ng Diyos. Linilinis ka ng Diyos. Amen? At pag malinis ka ng lubos, dahil pinaniniwalaan mo ang mga salita niya, ginagawa mo, dun pa lang papasok ang Holy Spirit sa iyo. Dun ka pa lang mababago ng totally. Gaya ni Pedro. Ni Pedro ay nabago nung manahan ng Holy Spirit sa kanya. Ibig sabihin, hindi na ang buhay mo ang nasusunod, kundi ang Panginoong Hesukristo. Yan ang napakahirap gawin ng tao. Gustong maligtas, gustong pumasok sa karya ng Diyos, makarating sa langit. Ayaw pumunta ng impyerno, pero ayaw namang sumunod. Amen, mga kapatid? Totoo yan, mga kapatid.
Sabi ng Panginoon, follow me and take up your cross. Sumunod ka sa akin at pasanin mo ang iyong cross. Sabihin, and deny yourself. Talikuran mo ang iyong sarili. Self-denial talaga yan. Ang nag-iingat ng kanyang buhay, ang siyang mawawalan nito, ang sabi ng Panginoon Kristo, datapwat ang mawalan ng buhay dahil kay Jesus ang magkakaroon nito. Binigay niya ang buhay niya sa iyo, kailangan ibigay mo rin ang buhay mo sa Kanya. Amen? Kailangan kang mabuhay para sa Kanya. Mga kapatid, at pag nanahan ng Holy Spirit sa iyo, siselyuhan Kanya. Ang Holy Spirit, yan ang ating tatalakayin mamaya, ay selyo, tanda na ikaw ay tapos na produkto, di ba? Ikaw ay, praise God, handang kunin na anytime. Ikaw ay mamamayan ng langit at nananahan sa iyo ang walang hanggan, ang Diyos. Walang ibang eternal maliban ng God. At pag ang Espiritu niya nanahan sa iyo, ikaw ay citizen doon sa eternity. Amen? Part ka ng eternity pag nanahan na sa iyo ang Diyos, which is the Holy Spirit. Sundan niyo ako, mga kapatid? Kaya pag nanahan na ang Holy Spirit sa iyo, may buhay na walang hanggan ka na. Okay? Pag kinuha ka na ng Diyos, isabihin, babaguhin na ang katawan na ito. Kasi pag pinatawad na ang lahat ng kasalanan mo, binago ka niya, nanahan ng Holy Spirit sa iyo, yung soul mo, mga kapatid, na bago na. So, ang inihintay mo na lang para makamtan mo yung complete redemption, itong katawan na ito, baguhin din ng Diyos. Itong katawan na ito kailangan baguhin kasi ito'y namamatay, nakakasakit, tumatanda. Pero siyang nangako kung paano ibinangon niya yung kanyang katawan after 3 days. Okay? Ganyan din naman ang sabi, yung katawan na yon na ibinangon niya na hindi na mamamatay, ganyan din ang katawan na ibibihis niya sa atin na walang kamatayan. Walang kulupot, perfect body. Okay? Yan ang tahanan na talagang inihanda ng Diyos sa atin, mga kapatid. Hindi ka natatanda doon. Hindi ka na magugutom doon. Hindi ka na magpapaganda doon. Dahil hindi nakukupas yung itsura mo doon. Hanggat nandito tayo sa lupa, talagang kukupas yan. Merong hangganan yan. Kasi wala pa tayo doon sa eternity. Okay? That's why si Christ ay namatay. Binayaran niya ang lahat ng kasalanan natin. Yung kasalanan, mga kapatid, praise God, hindi lamang yun. Tinubos niya itong katawan. Sabi, tinubos niya tayo para palitan itong katawan na ito. Dahil ito ay hindi pwedeng magmana ng kalwalhatian. Galing sa lupa, babalik sa lupa. Naghanda siya ng bagong katawan para sa atin. Hindi natatanda yun. Eternity. Sabihin, hindi nakukulubot, hindi ka na maghihirap. Wow! Yun ang tunay na buhay. So, kailangan munang selyuhan tayo ng Diyos. Ibig sabihin, pag sinelyuhan ka ng Diyos, property ka na ng Diyos. Mamaya, tatalakayin natin ito. Anong oras na? 9:14. Okay. So, praise God. Ano sabi? Ang tinatalakay natin, mga kapatid, the importance of the Holy Spirit. Ang kahalagahan ng banal na Espiritu Santo sa buhay ng isang mananampalataya. Without the Holy Spirit, hindi ka pwedeng maging anak ng Diyos. Dahil ang mga anak ng Diyos ay isinisilang ng Diyos. At ang palatandaan na ikaw ay isinilang ng Diyos, nanahan ang Espiritu niya sa iyo. Amen? Ayan sabi ni Jesus, unless a man be born of Spirit, be born of water and Spirit, he cannot see or enter into the kingdom of God. Amen, mga kapatid? Yan ang dahilan kung bakit naghihirap tayo ngayon, tumatanda tayo ngayon, hindi ka magtrabaho, hindi ka kakakain, nag-i-struggle ka sa buhay, ang daming problema. Kasi nahiwalay tayo sa Diyos dahil sa kasalanan. Kaya nga ang Diyos ay nagkatawang tao para ibalik tayo doon sa original na estado ng tao nung hindi pa nagkakasala. Si Adan, nung hindi pa nagkakasala, hindi siya tumatanda, hindi nagkakasakit, hindi namamatay, hindi naghihirap. Di ba, mga kapatid? Kasi nandun siya sa eternity. Okay?
Kasi kasama niya ang Diyos. Pero nung magkasala mga kapatid si Eva, nahiwalay sila sa Diyos. At ang resulta, yan ngayon ang dinadanas natin. Nahiwalay tayo sa Diyos. Pero ang Diyos nagkatawang tao para ibalik tayo doon sa original na estado natin nung una. Nakalagayan ni Adan. Amen? Gusto ba niyong bumalik doon mga kapatid? Gusto ba nating layuan ang buhay dito na may kamatayan at napakaraming problema, struggle at problema? At pumunta tayo doon sa kabila na wala ng problema. Eternal life. Di ba? Kapatid, perfect life. Kasama ang Diyos. Puro kaligayahan. Wow! Imagine niyo yan mga kapatid. Di ba? Makakasama mo ang Diyos. Hallelujah! Na hindi ka natatanda, hindi ka na mamamatay, at titira ka sa isang syudad na ginto. Wow! Saan ka makakakita niyan? Isang syudad na ginto. At ang lansangan doon ay puro ginto. Ang mga bahay doon ay ginto. Wow! Iba't ibang klase ng mga mamahaling mga bato. Ang sabi na napalamuti sa paligid. At doon nakaupo ang Diyos sa trono. At doon ay nandun dumadaloy ang tubig ng buhay. At doon ang sabi, nandun ang puno ng buhay na namumunga ng iba't ibang klase ng bunga. 12 klase ng bunga. Bawat buwan nagpapalit-palit ng bunga. Amen? Wow. Hallelujah. Sa kaisipan ng tao para bagang pantasya. But it is truth. Amen? Sinabi ng Diyos yan, mga kapatid. Hallelujah. So, ang pinaka-goal natin, mapasa atin ang Holy Spirit. Kung wala ang Holy Spirit, hindi mababago itong katawan na ito. At yan dahilan kung bakit tayo nag-a-attend dito ngayon, nag-aaral tayo. Ang maging goal na natin manahan ng Diyos sa atin. At pag nanahan na ang Diyos sa iyo, mga kapatid, isabihin, ang lahat ng groaning mo, nakaraan na. Sabihin mga kapatid, kumpleto ka na. Magiging kumpleto ka lang pag si Jesus nanahan sa iyo. Dahil siya ang eternity. Siya ang eternal life. Mga kapatid. Luke chapter 11 verse 13. Ano sabi rito? Okay. Ano sabi? 11 verse 13. Kung kayo nga bagaman masasama. Tignan ninyo ito mga kapatid. Tayo ang tinutukoy ng Panginoon Kristo. Kung kayo nga bagaman masasama. Tama naman, masasama tayo eh. Sino bang mabuti dito? Lahat tayo nagmura, lahat tayo nagsinungaling, lahat tayo gumawa ng hindi tama. Masasama tayo. Okay? Walang ibang mabuti kundi si Jesus. Kung kayo nga, bagaman masasama, ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak. Ay yung anak mo, kahit na pangit ang ugali, lumalaban sa iyo, hindi sumusunod sa iyo. So nandun pa rin ang pabor mo na magbigay sa kanya ng mabuti. Di ba? Pero ang sabi niya, gaano pa kaya ang inyong Ama sa kalangitan? Ang tunay nating magulang ay ang Diyos. Pinagkatiwala lang tayo sa ating mga magulang dito sa lupa. Hindi talaga tayo galing sa kanila. Dumaan lang tayo sa kanila. Ang buhay talaga, ikaw mismo galing sa Diyos. Kung wala ka sa kaisipan ng Diyos, hindi ka lalabas dito sa mundong ito. Amen, mga kapatid? Ano sabi rito? Gaano pa kaya ang inyong Ama sa kalangitan na nagbibigay ng Espiritu Santo sa nagsisingi sa Kanya? Hinihingi ba ninyo yan, mga kapatid? Hindi bibigay yan kung hindi kayo interesado dyan. Si Jacob, wala siyang hinangad kundi makamta ng birthright. Sundan nyo ba ako? Dahil alam ni Jacob na ang blessing ng Diyos ay nandun sa birthright. Sa lumang tipan kasi, ang blessing ng Diyos dumadaloy sa panganay na lalaki. Okay? Kailangan siyang i-bless ni Isaac. Diba? Sundan ninyo ako mga kapatid. Kaya si Jacob, hinangad niya yon. Kahit siya ay maging mandaraya, kahit siya ay manloloko, okay, dinoko niya yung kanyang ama na si
Isaac, mga kapatid, gumawa siya ng hindi mabuti, makamtan lang niya yung birthright. Ibig sabihin, yung buhay niya ay yung Diyos, blessing ng Diyos mismo. Yun ang hinangad niya. Hindi yung blessing ng tao. I-bless ka ng tao dito lang sa lupa yan. Pero pag ang Diyos ang nag-bless sa'yo, hanggang eternity yan. Diba, kapatid? Hindi siya huminto hanggat hindi niya nakamtan yung birthright. Hanggat hindi siya binabasa ni Isaac. Okay? Same thing sa atin, mga kapatid. Sino raw ang binibigyan ng Holy Spirit? Yung mga naghahangad. Kung walang pagkauhaw sa puso mo ng katwiran, walang pagkagutom ng kabanalan at katwiran, paano ibibigay ng Diyos sa iyo yan? Amen? Kung wala kang desire na manahan ng Diyos sa iyo, paano mananahan ng Diyos sa iyo? Kasunod ba kayo, mga kapatid? Kasi ang sabi niya, sino raw ang bibigyan niya? Yung mga naghahanap, nagsisihingi, lumalapit, nagsusumamo, Lord, ibigay mo sa akin ang iyong Espiritu Santo, manahan ka sa akin. Yun ang mga binibigyan niya. Yan ba kayo, kapatid? Praise God. Hallelujah. Kaya, hangarin natin yan. Praise God. Hallelujah. I hope nakakasunod tayo dyan, mga kapatid. So pagpalain tayo ng Diyos, siguro dito ko ikakat ito. Napakahalaga ng Holy Spirit. Pag ang Holy Spirit nanahan na sa atin, ibig sabihin, ikaw ay isang tapos na produkto, silyado, kahit anong araw na ikaw ay mamatay, matutulog ka lang, pagka tumunog ang great trumpet of God, okay? Pag tumunog ang dakilang trumpeta ng Diyos, lahat ng patay, lahat ng natutulog kay Kristo ay babangon. Babaguhin sa isang kisap mata. Lahat ng mga buhay sa isang kisap mata. Pag nananahan ng Holy Spirit sa iyo, babaguhin ito sa isang kisap mata. Okay? Kung papaanong si Elijah hindi naranasan na mamatay kasi kinuha siya ng Diyos. Si Enoch hindi naranasang mamatay kasi kinuha siya ng Diyos. Same thing sa atin. Kung dumating ang Panginoon at tumunog ang trumpet of God at nananahan ng Holy Spirit sa iyo, babaguhin sa isang kisap mata, mababago ito. Amen, mga kapatid. Hallelujah. Pero kailangan manahan sa atin ang Holy Spirit. Yan lang ang requirements. Habang may pagkakataon, hingin natin, hanapin natin, huwag tayong huminto, gaya ni Jacob, hanggat hindi, mga kapatid, sabi, hanggat hindi siya pinalo sa balakang, hindi talaga niya iniwan yung angel of God, hanggat hindi mo ako binabasbasan. Amen, mga kapatid? Seek God. Sabi ni King Isaiah, mga kapatid, call upon the Lord while He is near. Diba? Amen? And seek God while He may be found. Tawagin mo raw siya habang matatawag siya. Hanapin mo siya habang masusumpungan siya. Kasi pagka natapos na ang grace of mercy, yung panahon ng mercy, time of mercy, yung grace na ito, pag natapos na ito, mga kapatid, pag nag-rapture na, pag umalis na ang nobya, wala na, kahit anong gawin ng tao, wala nang pag-asa pa na makasama sa first resurrection. At talakay natin nung nakaraan, kung foolish virgin ka, kailangan kang mamatay dahil sa faith mo kay Christ. Kasi lahat ng mga foolish virgin, magiging martyrs yan. Okay, mga kapatid? So, tayo ngayon, nag-a-strive tayo, nakasama sa rapture. Kaya tayo nandito. Amen? So, alam natin, mga kapatid, ang kasintang babae, sila'y nakadamit, pangkasal, puting-puti, walang mancha, walang walang dumi. Okay? Nakadamit pangkasal sila, praise God, at the same time, nag-aalab yung kanilang ilawan. Sabihin yung pananampalataya nila, mainit. Kasi ang Holy Spirit nanahan sa kanila.
Amen? Nasusundan niyo ba ako, mga kapatid? Kaya, praise the Lord. Ito na ang huling panahon. Pagsikapan natin, hingin natin sa Panginoon, nawa ang Holy Spirit, mabihisan tayo ng kanyang katwiran, manahan siya sa atin, dahil siya ang kailangan natin. Wala nang iba. Pag nanahan ng Diyos sa iyo, kontento ka na sa lahat ng bagay. Satisfied ka na sa lahat ng bagay. Okay, mga kapatid, fulfilled ka na sa buhay mo. Hindi mo, ibig sabihin, kahit anong pressure, kahit anong gutom, kahit anong dinadanas mo, kontento ka. Dahil alam mo na, nasa puso mo, okay, alam mo na temporary lang ang lahat ng ito, meron kang hinihintay sa kabila na walang hanggan. Pagpalain tayo ng Diyos. Amen! Bago tayo manalangin, awitin natin yung awit. Praise God, hallelujah. Yung inawit natin kanina, yung glory, glory, glory to the Lamb. Praise God, tayong lahat ay tumayo, mga kapatid. Bago tayo manalangin. Amen. Praise God. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Glory, glory, glory to the Lamb. Glory, glory, glory to the Lamb, for you are glorious and worthy to be praised. The Lamb upon thy throne, and unto you we lift our voice in praise. The Lamb upon thy throne. For the last time. Glory, glory, glory to the Lamb. Yes, Lord. Glory, give you glory. Lord, you deserve it, Lord. Glory to the Lamb, for you are glorious and worthy to be praised. The Lamb upon thy throne, and unto you we lift our voice in praise. The Lamb upon thy throne, and unto you, and unto you we lift our voice in praise. The Lamb upon thy throne, the Lamb upon thy throne. Lord, we give you praises and glory, for you deserve all the glory and honor. Lord God, karapat-dapat kang itaas, pasalamatan, sambahin, walatin, sapagkat walang ibang Diyos maliban sa iyo. Kayo ang Diyos na nagkatawang tao, para kami ay iyong tubusin, para kami ay iyong baguhin, para kami ay iyong panahanan ng iyong Espiritu Santo, upang kami ay iyong ibalik sa nawala na relasyon ni Adan. Ang banal na Espiritu Santo na siyang humiwalay sa tao. Salamat po dahil sa iyo, Panginoon Kristo, ibinalik mo ang relasyon na yan dahil sa iyo, sapagkat ipinangako mo
Hindi mo lang kami pinatawad sa lahat ng aming kasalanan, kundi binabago mo at linilinis ang aming buhay at ipinangako mo rin na mananahan ka sa amin. Gagawin mo kaming mga templo. At Lord God, at makikilala namin na kayo ang aming Ama, kayo ang aming Diyos, at kami yung mga anak na lalaki at babae. Salamat po, narinig namin ang iyong mga salita. Tulungan mo po kami. Lord, wag nawa, Panginoon, wag mo itulot na mamiss namin ang iyong pangako na ang kahalagahan ng Espiritu Santo. Lord, yan ang hangarin namin sa lahat ng buhay namin. Ang manahan ng iyong Espiritu Santo sa amin. Sapagkat Lord, pag nanahan na ang banal na Espiritu Santo sa amin, kami magiging isang tapos na produkto na siselyuhan na walang pwedeng gumalaw at handa mo na kami yung kunin para sa iyong kalwalatian. I-bless mo ang aking mga kapatid. Hallelujah. Ilagay mo po sa bawat puso at kaluluwa ng bawat isa ang pagkauhaw at pagkagutom sa iyong mga salita at hangarin namin ito hanggat hindi namin ito nakakamtan. Salamat po. Sa pangalan ng Panginoon Kristo, ito po ang aming panalangin. Amen. Amen. God bless you mga kapatid. Amen. Kalahin kayo ng Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ito. So, tayo po ay umupo muna. Kung gusto nyo umihi, ay umihi muna kayo.